Ako po si Rocheline Pango Pochero, isa sa mga mag-aaral ng Universidad ng Timog Silangang, Pilipinas sa programang Bachiller ng Edukasyon sa Sekundarya sa Espesyalisasyong Filipino. Ano ang mga issue, mga pagsubok na iyong naranasan habang ikaw ay nag-aaral ng Bachiller ng Edukasyon sa Sekundarya sa Espesyalisasyong Filipino? Sa totoo lang, napakarami talagang mga issue at pagsubok akong naranasan habang nilalakbay ko ang kursong ito. Isa na rito ay yung mga mapanghusgang tao. Yung parang makakaramdam ka ng mga pangmamaliit sa tuwing nalalaman nila na yung kurso mo ay SED Filipino, yung parang ganun. Nay! Nakapasa ako, Nay! Ha? Saan? Nakapasa ako, Nay, sa University of Southeastern Philippines. Nabati kita, anak. Saan ang kurso ko nga pala nakapasa? Sa kursong BS at Filipino po, Nay. Ha? Filipino? Opo. Eri! Kausapin mo nga itong anak mo? Ano problema? Nakapasa po ako, Tay, sa kursong BS at Filipino. Yes, at Filipino? Ba't yan pa? Anong kinabukasan ng pulot mo dyan? Marami namang kursong iba dyan. Bakit yan pa? Minsan mga kakilala ko yung anong kurso mo, tapos sabihin ko nga BSED Filipino po, tapos yun nga parang ay BSED Filipino yung parang sa mga mukha niya. Oo nga pala, kumusta na kayo? Hila, ikaw ba? Okay lang din. Dito ka rin pala nag-aaral? Oo. Ay, maiba nga ako. Ano nga bang kursong kinuha niyo? Kinuha ko engineering. Ako naman, education, major in math. Ay, ikaw, anong kinuha mo? Ako? Siyempre, BS at Filipino. Ay, BS at Filipino? Oo. Bakit? Filipino? Ang dali lang yan. Ha? Oo nga. Sana nag-math ka na lang para pareho tayo. Okay lang. Gusto ko naman to eh. Ikaw, sayang, pwede ka pa naman mag-shift sa Sarkalsan. Oo nga, meron ka pa namang chance. Nag-eat, una na kami. Time na kasi. Pag-isipan ng binibini. Oo nga, bye! Ano ang iyong ginawa upang malampasan ito? Nagsisikap ako kasi hindi ko pa talaga kasi masasabi na ginawa ko to nga para malagpasan kasi hindi pa naman kasi ako nakakapagtapos sa kursong ito. Pero nagsisikap ako upang matapos ko ang kursong ito at maipakita ko sa kanila na ang kursong ito ang siyang magbibigay ng liwanag sa aking buhay, lalong-lalo na sa aming pamilya. Ang kursong ito ang makakatulong na magbigay liwanag sa amin sa hinaharap. Gusto ko rin magbigay inspirasyon sa mga kagaya ko na itinatahak ang kursong ito na dapat hindi ikahiya yung sarili nila na nasa ganito silang kurso dahil nakapaloob sa kursong BSED Filipino ang pagpapahalaga sa kung ano tayo, saan tayo nagmula, at kung ano ang ating pagkakakilanlan. Masasabi mo sa kapwa mong estudyante na nakakaranas ng pangmamaliit mula sa ibang tao sa kadahilan ng sila ay kumukuha ng kursong BS at Filipino? Bilang isa na kumuha rin ng kursong Filipino sa programang BSN, ang masasabi ko sa mga estudyante na nakararanas ng ganyan ay bumalik sila o isipin nila kung ano ba yung dahilan bakit sila kumuha ng BSN Filipino. So bakit natin papansinin yung mga taong nagmamali sa atin?
ipakita natin sa kanila kung bakit natin kinuha ang BSL Filipino. BSL Filipino dahil yung mga nagmamaliit, palagi naman yung nariyan sa kahit na anong kursong kukunin mo. Ang importante ay alalahanin mo kung ano ba yung layunin mo, ano ba yung dahilan mo, ano ba yung tungkulin mo, ano ba yung dahilan kung bakit mo kinuha yung kurso. Ipakita mo kung bakit mo kinuha ito, yung pagmamahal mo, yung layunin mo. Yun lang. Ang masasabi ko lamang sa aking mga kapwang estudyante na kumukuha ng Pilipino ay hindi natin maiiwasan na meron talaga tayong maririnig mula sa ibang programa na uy, Pilipino lang yan, mula lang yan sa Pilipino. Pero ang masasabi ko lang sa inyo ay kunin natin ito bilang isang challenge upang patunayan sa kanila na hindi lang tayo Filipino lang, kundi Filipino lang tayo sa BSL Filipino. Patunayan natin sa kanila na kaya natin makipagsabayan sa ibang programa dito sa ating paaralan.